Kapag merong assassin, tapos Arlott yung XP, Uranus yung napakalaking threat dito for AP Brent. Kasi imagine early game, meron ka na kasamang Ruby, meron ka na kasamang Angela, may kasama ka pang Guinevere, tapos wala ka pang papatay kay Uranus. Nako, iilan lang ba ang kayang umalalay sa ngayon sa pag-jungle ni Nolan for the side of AP Bren? Makikita nga pa natin, napaka-crucial na ma-pull off nila ito. Pero watch out for the smart power predictions with the hashtags #SmartPowersM5. Dahil one lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember to keep an eye out on the poll. Pag tinignan natin yung composition ng AP Bren, they do scale like way better versus Burmese Ghost. May team fight capabilities naman yung Burmese Ghost, pero medyo ma-outclass kasi sila nung Nolan tsaka nung Claude. What AP Bren has here is yung ability to scale towards the late game and yung mobility factor. Pero kailangan mo tumawid doon sa mid to late game. And considering that, kalaban mo Uranus Angela, mahihirapan ng AP Bren sa early game if they cannot execute properly. Kinakailangan na nga nating tutukan ito, lalo pa. At eto na ang pinaka-early game siguro na threat na pwedeng ilabas na lineup numbers, miss goals. Starting off, Kyle TZ as well as Nico, pareho namang purple muna. Simulan muna natin to at wala pa namang panggugulo ang nagaganap. Oo, sobrang excited dito kung paano magiging lineup ng Arlott tsaka Uranus. Kasi diba usually, going back nung pinag-usapan natin M2, M5, tama, M2, M5 or dating-dati. Usually napapansin natin Uranus, Esmeralda. Diba? So iba na ngayon ang team plan. Nagbago na talaga ang lahat. Pero nagbago na din yung emblem system natin. Oo. Ngayon, si Uranus ay naka-common emblem. Oh, Flicker forced out from Blinks. Malaking factor to kasi malilimit yung aggression ng na pwede idala ni Blinks dito sa early game. Pero again, going back to the Uranus thing, yung common emblem dito, infinite mana, by the way. And gusto ko rin yung naka-tenacity siya. Usually nakikita natin yung Uranus lalo kapag nasa kami ni Flap, naka-Wilderness Blessing. Pero I like the tenacity here kasi ang kailangan mo dito talaga yung sustain. Kasi hindi ka naman tatakbo si Uranus here eh. May kasama ka Ruby, may kasama ka Angela. So it makes perfect sense for Burmese Ghouls to just allow the Uranus to sustain in the early game. Oh, pero wala nga tayo nakita talagang panggugulo muna. Sa halip, parang yung AP Brent pa yung mas nagiging aggressive at nagpaparamdam. Kontra dito, nakita natin meron ng unting kalamangan in terms of XPs. Ito si Kyle TZ kontra nga din sa kanyang katapat which is si Nico. And sobrang wala pa naman tayong masyadong aksyon na inaasahan. Oh, tsaka kailangan din natin isipin that since this is first time din natin makikita ulit na maglalaban na both AP Bren and the Burmese Ghosts. Nanggaling sila sa ibang bansa. So yung meta nila could be very different. So kailangan din muna lang tignan paano ba mag-lane dito yung mga katapat natin. So makikita natin yan dito sa ating unang turtle objective kung paano nga ba talaga magsisecure dito ang ating dalawang kupunan. So nakapwesto ngayon dalawa-dalawa dun sa may bottom lane at sinisimulan na ni Nico dito yung pagong. Parang nagtitimplahan muna yung ating mga teams sa kung paano nga ba yung laruan nilang gustong gawin. Pero Kyle TZ? Nakukuha ni Kyle TZ dito ang turtle. Pero nga lang, meron na heart guard. Carbon dito, sakay-sakay si Lina. Mapipilit na umalis. Mukhang ipipilit pa rin na pumasok. Pero more on sustain lang naman ang kanilang gagawin. Habang si Blinks ay aalis, si Ogwen nakaharap at disengage para sa ating dalawang kupunan. Kahit na Burmese Ghouls ang nagsimula doon, dinaanan lang ni Kyle TZ ang pagkuha sa turtle. Ito yung ikaw nagsaing, iba kumain. Parang naiwan bigla. Yung dumiretso na lang. Ready na, pwede na. Yung palapit na maluto yung kanin, tapos biglang may sumandok. Na parang grabe naman. Parang in-effortan, tapos biglang sa iba pa napunta. Pero kita mo yung preparation ng AP Bren. Ngayon medyo nagigets ko yung Minotaur ban kasi kanina parang out of nowhere. Talagang inalaw nila yung Ruby, lumusot from Burmese Ghosts. And with this Edith pick, Ogwen has been doing a fantastic job of just checking Blinks. Kasi kapag nanood ka ng games ng Burmese Ghosts, yung galaw talaga ni Lina at ni Blinks dito, naka-revolve around dun sa aggression na pwede mong dalhin sa mid lane. Pero ang ginawa ni Ogwen kanina talagang finorce out niya kagad yung flicker mula kay Ruby. Kaya nakikita natin ngayon medyo tamed yung early game ng Burmese Ghosts. Wala masyadong rotation na nanggagaling dito sa squad na to. And this does allow yung win condition ng AP Bren na makatawid ng mid game. Considering na yung movements ng Burmese Ghosts ay hindi nila ma-execute. Napakarami rin na innate na panakas na hawak pala ang AP Bren aside from the fact na parang sobrang naaalalayan sila ngayon ni Ogwen sa pag-provide ng information at sa mismong pag-threaten na rin sa kagustuhan sana na makauna sa pwesto dito ni na Blinks kasi naka-purify naman din sina Super Marco as well as Few at yung fracture din naman ni Kyle TZ ay pwede siyang ilayo sa kapahamakan, kumbaga, kapag ginamit niya. May mga pantakas, if ever. Pero makikita natin kung magkakaroon ba ng teamfight doon sa may top lane. So talaga nagkakapaan lang muna ang ating mga kupunan. Medyo malaki yung bato na tinalonan ni Ogwen. Hindi siya lumusot dun sa may top lane. Again, these attempts from AP Bren, ito yung mga aggressive moves na
malilimit yung movements ng Burmese Ghosts kasi you have to react to the gold lane. And it frees up the map here for Kyle TZ. Oh, ayun nga, nakatakas Uy, na dun. naagawan! Buwa pa. Naagawa ni Kyle TZ ang jungler dito, si Kuya Nico. So ito na naman parang second time around Jinx. na naagawan. Pero may kita natin dito sa may turtle objective. Meron pang Astral Echo na ilalatag. So tingnan natin kung sino nga ba talaga una mag-engage. Papasok dito si Flap TZ. Pero kinakapalang muna nila kung pwede ba pumasok. Although wala dito si Kyle at TZ. Kaya masecure ng Burmese Goals ang pagong. Pero yung pala middle lane, konting-konti na lang masisira na. Oh, parang tinanggap na lang kasi walang retribution si Kyle TZ at that time. So at most, they took a trade as well as a kill on Tulina dun sa bottom lane. Crucial to mga kills na nakakuha ng AP Bren na. Kasi again, Burmese Gold, sila dapat yung nag-dedicate ng tempo ng mapa. Pero all they have been doing for the past 5 minutes is react to whatever AP Bren is doing. Kahit yung turtle take na yun, kita natin si Kyle TZ, semi walang pakialam sa objective na yun. Kasi ang kailangan niya rito is makapaglagay ng pressure sa mapa. Instead of actually contesting the turtle, na baka wala silang makuha doon, nandun yung pressure sa side lane. So laging may nakukuha ang AP Bren. And dito natin makikita yung kanilang prowess pagdating sa macro takes. Mas naiintindihan nila how the balance between objectives and pressure work. Kasi si AP Bren, again, kailangan mong umabot ng mid-game. So instead of actually contesting Burmese Goals, hayaan mong yung Burmese Goals yung mag-react sa'yo. Grabe. At pang 392 game na to sa M-Series. At nakikita lang natin kung gaano kalaki ang naging growth na talaga ng playstyle ng mga teams natin. Sobrang objective-centric at kumbaga macro scale talaga ang nilalaro nila sa pinapakita nila so far dito sa labang ito. Pero ang ginagawa rin namang sagot ng Burmese Goals kahit papaano, si Carbon nag-pressure din naman, kumbaga. Oh, parang yun talaga yung strength ng isang Uranus. Kung minsan ka pa nga may mga Uranus na nandun na sa gitna nung torre talaga nila. Tapos yung first tier turret. So tinan natin talagang muna dito, nag-aantay lang din yung mga players ng Burmese Goals na magkaroon ng damage ang kanilang marksman na si Stitch or yung si Brody. Si Super Marco pa yung una nakakuha ng tower sa may top lane. And again, looking at the pressure of the Uranus, I like also the answer na nanggagaling sa AP Bren, no? Na instead na si Flap, yung nakiklear nung lane ng Uranus, kasama lagi ni Ogwen si Flap TZ para again may pressure yung Arlot, pati na rin yung Edith like this. Ooh, Middle lane. sa may middle lane, si Carbon, Lodi ay mukhang tatakas pa nga dito sa Kai, si Lina. So, nagamit na agad yung heart guard take nun na merong pagong. So, wala hindi na magagamit. Pipili na dito ng Burmese Goals na mag-team fight. Kasi sayang naman, ang kailangan magiging ultimate dito. Pero tingnan natin si Flap TZ kailangan makukuha doon. Kanino pa pupunta? Nico! It's gonna be Nico. Pero dito, itutuloy pa rin ang team fight. Dina's gonna be down. Tapos si Blinks, halos wala na buhay doon. At patay pa nga dito si Blinks. With a blink of an eye, si Carbon mamatay na rin. So, tatlong patay para sa side dito ng Burmese Goals. Again, macro is everything for AP Bren. Although late, si Kyle TZ doon, umabot siya sa retribution range. Unfortunately, napakaganda rin ng insertion ni Nico doon. Nakaharap siya ng magandang target, kaso yung final slash talaga yung nagre-reset ng teamfight dito for AP Bren. And Kyle TZ was also able to dish out huge amounts of damage onto the team fight. And yung rotation na ginagawa ng AP Bren dito, it allows Kyle TZ to just scale up. Scaling is everything for AP Bren. Nakakagulat isipin na napakarami ng muntikan dun sa AP Bren. Pero parang yung mas mataas pa na sustain ay nakita natin na pumabor sa kanila dahil walang ni isang membro man lang ng AP Bren na napatumba doon sa clash na yon. Sali parang sobrang nagawa pa nilang i-capitalize talaga yung maagang pagkakagamit ng heart guard as well as yung pagkahabol ng ibang mga members nila para i-sustain at ituloy. Kahit sabihin natin medyo matagal-tagal na yung team fight. Alam mo, parang yun nagiging... Nico? Wait lang, dalawang matatalo nandoon, pero hindi na lang muna itutuloy. Alam nila na kailangan muna nila ditong humabol pagdating doon sa may gold. And by the way, Kyle TZ is down nung moment na yon. And I kind of feel like for AP Bren, nagiging strength nila dito is pina-force talaga muna nila na -1 sa resource. Kanina flicker, sumunod yung heart guard every time na merong malaking objective. Yeah, and looking at the net worth of the Nolan, ito yung XP swap na ginagawa nila kanina, yung siya yung nagki-clear. Kasi tama nga naman kapag nilagay mo yung Nolan sa mid, tapos wala sila makuha nung Edith, sayang yung oras niya. So ang ginagawa ng AP Bren is medyo sinasacrifice yung gold of the Arlot kasi hindi naman niya kailangan ng ganun siya kayaman. Ang kailangan dito is ma-amplify yung damage output ng AP Bren. So the Nolan farming the XP lane allows him to scale even better. Napakataas ang kanyang damage output. Tapos na yung dalawang component, yung dalawang importante items sa kanya, yung Heptasis, pati na rin yung Malefic Roar. And
ang ganda rin nung team fight approach ng AP Bren. Si Super Marco dito, nakikipag 1v1 sa Brody every single time na magkakaroon ng skirmish or team fight around the objectives. And that allows AP Bren to not think of the Brody and the torn apart memory. Speaking of objectives, sinisimulan na dito ang Lord. Meron pag-poke, meron pag-zone out. Rating na natin, mukhang bibigyan na nga dito. Tumulong pa nga. Gwen, napakahunat lang din naman. At hindi pa nga masisecure ang kill against him. Pero mare-reset yung Lord. Aalis na lang muna. At parang nang bebait lang ang mga players dito ng AP Bren. Same goes with Burmese Goals. Medyo nagbago yata dito kasi kasama na si Carbon. Dediretso pa nga. Saktong heart guard. Pero again, ginamit na naman yung heart guard. So ibig sabihin, parang Predator na naman yata ang pwedeng pagkuha para sa ng AP Bren na dumire-derecho. Speak of Dediretso, Flap Easy. Dediretso lang din at aalis. So more on pokes ang ginagawa. Magkikita din ang vision dahil ginamit ang Astral Echo. Carbon nandito para i-zone at mga players ng side ng AP Bren. At mare-reset na naman yung Lord. Sabi nila, teka lang, para hindi yata itong tamang panahon para kuhanin ito. Kaya aalis na lang muna pero alam nila na anytime pwede makuha to. Grabe tong AP Bren, pinapatakim ng Filipino Lord Dance. Literal. Ang Burmese Goals. Ganito kami sa Pilipinas. Kung kaya i-reset, i-reset yan. Para tinuturo mo na yung steps, no? Please! Mahaltak dito si Blinks. Makapag-flicker out pero hindi pa rin. Makakatakas dahil makukuha siya ni Super Marco habang si Carbon dito ay may pipilitan na lumayo. Kaya meron space si Kyle TZ na makuha yung Lord habang yung iba pinipigilan. And Nico mukhang makapatay pa nga yata dito pero makakatakas lang din naman. Pero Lord, pupunta para sa side ng AP Bren at may iiwan pa nga dito si Carbon. Another kill para sa kanila. Oh my goodness. Nag-iba ng kaunti ang takbo dahil kumpara sa minimension natin kanina, prior pa lang dun sa napakabang Lord Dad, sumama na si Carbon. Pero parang hindi naman ino-all out kasi ng AP Bren na alam nga nilang nandun si Carbon. Hinihintay na naman nila na may mabawas na resources. At speaking of bawas na resources, pati ba naman ang purple buff dito nakuha. Grabe si El Capitan. Talagang ayaw niyang tantanan yung mga heroes ng Burmese Goals. Kanina pa tinatamaan yung mga heroes dito. Si Stitch kanina naramdaman niya yung damage yung Star Shutter and napakasakit na niyan. Knowing na meron siyang lightning truncheon dito with the Impurage kapag nagpatong yung dalawang passive niyan, almost 1,000 damage every time natatamaan sila ng Star Shutter. And yung binabakit yung reset kanina, it's because of the Claude factor. Kabisado ng AP Bren kung paano laruin yung Claude ni Super Marco. Every single time na makikita natin yung AP Bren na may ganitong klaseng lineup, they know na kailangan nilang gawin is mag-poke lang na mag-poke. Uy, pero napalalim yata dito. Tignan natin kung magkakaroon ng teamfight sa may top lane. Ginamit ang Blazing Duet. Super Marco with that kill. Habang sisirain pa nga ito rin sa may top lane. Nandito si Kyle TZ para magsuotan ng players. At mukhang dediretso rin. Medyo naiwan nga lang yung minion wave doon sa may middle lane. Pero pwede pa rin tumuloy ang AP Bren for the aggression dahil flowing lahat. For the first time, nakita natin nakahanap doon ng isang I am offended onto few. Etong si Blinks, pero naka-purify na din siya agad. At napakasakit na ng damage dito ni Kyle TZ. Napa-purify. Parang kinailangan talaga makatakas doon. Dediretso pa nga yata. Carbon dito may iiwan pero buhay pa rin. Habang yung side ng Burmese Goals, parang pwede yatang lumaban against AP Bren. Pero Flap Easy is gonna be down. Sakto lang din naman doon sa torn apart memory ni Stitch. At dediretso si Carbon. Makunat nga ba talaga? Dahil patay dito sa kamay ni Few ng AP Bren. Naprito. Napiprito pa lang ngayon ang Carbon. Hindi ko na naiintindihan kung ano yun. Pero iba ang naipakita doon kahit na wala si Flap TZ. AP Bren still able to take the trades at onto yung pinakamakunat na member pa yun ng Burmese Goals na kanina pa nanggugulo. Yeah, and also you have to look at how AP Bren approaches teamfight. No? Si Kyle TZ lang ang backline, siya lang yung nag-a-attempt talaga na pumwesto rito sa likuran. I mean, si Flap TZ, siya medyo Guinevere duty siya rito na every time tatanod si Diego, nakahanda yung final slash. Pero ang pinaka-importanting aspect dito ng AP Bren is yung pag-play around nila doon sa Claude. Talagang frontline lang kung sino yung nasa harap, tinatalon na ni Gwen, kahit si Carbon yan, wala silang pakialam. Kasi kahit pumatong yung heart guard, dito papasok yung DHS factor ni Claude. Wala silang pakialam kahit gaano kakapal yung HP no nasa harap nila. As long as pumasok doon sa harapan, doon sa box ng AP Bren, nag-o-all in sila sa frontline. Hayaan mo si Kyle TZ sa likuran, bigyan natin si Marco ng space para makalaban sa frontline. Pero nakita natin, ginamit na dito na slow pa nga mga players. Ito yung frontline, sinasabi natin, napakagandang final slash. Sa baba pa dito ng crowd control para sa AP Bren. Stitch is down. Tapos ginamit yung Blazing Duet. Teka, hinahanap nila ibang mga players. Naiwan si Nico. Naiwan si Kuya Nico. Nakita din ni Flap TZ sa mga ni Few. Pero si Flap TZ wala na buhay doon. And Nico with that kill. Pero dediretso ang AP Bren. Makakadepensa ba dito ang Burmese Goals? Dahil makikita natin na merong minion wave para sa kanila. At sakit na talaga ni Super Marco. Tower lock na para dito sa side ng AP Bren. Dahil game number 1 mapupunta sa kanila. What a showing
from AP Bren sa kanilang binungad na laban dito sa M5 World Championship. Malinis